Hello mga kababayan, mga kaloyal. Welcome back po ulit sa ating channel. It's been a while. Hindi pa natin na follow up yung previous video natin. At dahil nga real talk, mukhang napansin ko, maganda yung response ng ating mga viewers. Kaya mag-stay po tayo dito sa relevant issue. Real talk po. Tungkol pa rin sa real estate. At yung this time naman po, yung pagre-refinance ng mortgage. Ayan. So ano nga bang ibig sabihin ng refinancing? So basically po, I will make it very simple. It's just replacing your current mortgage with a new mortgage. Ang difference lang po, kailangan mas mababa ang interest rate. Tulad ko, 7.75. So siyempre, kung magre-refinance ako, hahanap ko yung mas mababa. Mas mababa ang interest. So, yung sa akin po, nakita ko 5%. So, maganda yon. At siyempre, para bumaba yung monthly payment mo. Like I said, yung pong mortgage namin noon, nasa may 3,000, siguro mga 3,200 or so, more or less. So, malaki-laki rin po yun. Dahil malaki ang interest rate. So, ngayon, ano pa yung mga ibang mga kadahilanan bakit nagre-refinance? Siyempre, kapag yung bahay po ninyo, kumikita ka na ng equity, mataas na yung value, ang mga lenders, mga bangko, yan, papadalang kanila ng mga flyers, sasabihin sa'yo kung gusto mo mag-refinance, tapos yung pwede mong kunin na equity. And ganoon na rin sa mga, siyempre, mga kakilala mo, it's a trending that time, you know, yung mga nagka-cash out. So yun po, isa rin sa mga dahilan na nagre-refinance yung mga ibang homeowners, gusto nilang mag-cash out dahil nga may equity na ang bahay ninyo. Yung iba naman, kaya sila mag-cash out dahil may babayaran. Minsan, may kailangan siguro sila ng bayaran o kailangan nilang bumili ng sasakyan o kung ano-ano pa. Yung sa amin po ganito, dapat refinance lang. Ang nangyari, hindi lang kami nag-refinance, nag-cash out po kami. So, sasabihin ko na sa inyo ang mistakes namin pala. The mistakes we made nung refinance po kami sa bahay namin. Again, I would say I'm still new. Hindi pa masyadong ano yung pang-unawa ko noon na dapat mas maging conservative ka. I'm conservative, kaya lang for some reason nadala ako dun sa sitwasyon. Kasi ang ginawa po namin, nag-refinance kami. Okay? Nakahanap kami ng 5% interest rate. Maganda. Ang pangalawa, nag-cash out po kami. Yes. We took out $50,000. At that time, hindi naman talaga namin kailangan. Kaya lang napag-isipan namin, just in case. So, that was one mistake. Big mistake also is, nung nag-refinance po kami, kasi ang mga, pag nag-refinance ka, mga iba-ibang ano rin yan option mo. Yung pinili po namin, yung interest rate only. For 5 years, fix siya. 5%, hindi siya tataas, hindi siya bababa. After that, magiging adjustable rate mortgage. Yun ang nakakatakot. At anong masama pa po dito? Since interest rate only, ibig sabihin, walang pupunta sa principal. Kung ang utang ko is 429, for 5 years, 429 po yun. Bakit pala naging 429? Di ba dati 380, naging 379 dahil konti lang ang nabawasan sa unang mortgage namin noon. So 379 po ang balance namin, plus kumuha kami ng 50,000, naging
429,000 ang total balance namin. So ngayon, yung pong straight na 5 years, interest lang po ang nababayaran namin. Walang napunta ah, sa principal. Kaya yon. Kaya pala kami nakapag decision din ng ganun. Ito pala. Kaya, kasi nga po, 2005 yun. 2005. I'm going back sa school. And then, parang yun nga, maliliyo pa ako sa trabaho namin dahil magsha-shutdown nila. Either I will stay and find a different position dun sa area, or I will take the package, which I did that. Yung package na lang po, pinili ko yung magpa-layoff kasi nga balak ko nang mag-aral din noon. So iniisip namin noon para ma-afford namin, hindi kami masyadong mahirapan. Yun nga, nag-refinance kami para mababa ang namin, ang monthly. So naging instead na 3,200 dahil nga po naging 5% na lang. Bali ang doon may git 1787.5. However, kailangan mo rin magbayad ng property tax at saka yung pong home insurance, which is 994 a year, and then yung flood insurance 972 a year din yon. Tapos yung pong namin. Hello mga kababayan, mga kaloyal, welcome back po sa ating channel. Today is Saturday, March 14, 2026. Nandito po kami ngayon sa Knott's-Berry Farm dahil nung birthday po ng mga kambal, gusto nilang magpunta dito sa Knott's-Berry Farm at invite nila yung ilan sa kanilang mga kaibigan or classmate. Kaya dito po kami ngayon. Ito, nag-rent po ako ng van kasi marami kami. Yung kotse namin pang waluan lang, kaya nag-rent tayo ng medyo malaki para cash kami dito. Bali 11 kami. Yeah, yung po sa escrow naman, it's 509 and 90 cents. So, pagsasamahan mo yun, dahil po 12 months yun, i-add mo lahat yun. Ang total pa rin po namin sa monthly namin is 2,457 and 23 cents. Mababa kaysa dati, almost 800 ang ibinaba, di po ba? Sounds good, looks good. However, yun nga pong mistakes na nangyari dyan, yung interest rate only, walang nabawasan sa principal for 5 years. So at that time po kasi 2005, maganda yung presyo ng mga bahay, but then 2008, that's yung po yung nag-crash yung market sa real estate. Yung ang iba dito sa area namin, yung sinasabi lang underwater, ibig sabihin mas ang presyo ng bahay mas mababa pa kaysa sa probably mortgage loan ninyo. So marami ring po maraming na loss din yung mga bahay ng mga ibang homeowners dito during 2008 and 2013 or 14 siguro.
But anyways, yun po ang biggest mistake namin ni Mrs. na yung pag-refinance namin na kumuha kami ng interest rate only. Tapos nag-cash out pa kami. Kaya I was sweating it. Nakatira nga dito pero parang nagre-rent ka lang. Ganun pa man, after 5 years, 2010 yun, natapos na yung 5 years, yung pong fixed rate na 5%. Mabait pa rin si Lord, yung pong after ng 5 years, hanggang 2000, ano yun 2010 hanggang 2016, yung pong interest rate namin, hindi siya tumaas. Kasi after that, hindi po ba sabi ko, ARM, adjustable rate mortgage, pwede siyang bumaba ng below 5, halimbawa hanggang 2%, hanggang 9 or 10%. Nandun siya. So imagine kung nag-stay siya ng 9 or 10%, di ang laki po ng babayaran namin monthly. So thank God, nag-stay po siya from 5%, bumaba pa siya na hanggang 3% ata. So after po ng 5 years, doon kahit pa paano, mayroon nang napuntang sa principal. So kahit paano, yung 2010 and 2016, ilang years din yun, 9 years or 8 years, meron ding nabawasan kahit pa paano. Kaya maganda pa rin yung yung naging sitwasyon kahit na nakakatakot dahil nga po it was adjustable through that year. Kaya I was really sweating it. I started looking to it for another refinancing para ma-secure ko na. Pero yun po ang magiging topic natin sa susunod na video natin, kung paano tayo nakaalis dito sa mistakes na nangyari sa amin. Kaya ganun pa man, gusto ko lang pong i-share sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga bagong homeowners diyan, o kahit yung matagal na, hinahilang lang sa pag-refinance, alamin ng maayos. At kung hindi nyo kailangang mag-cash out, don't do it. Kasi lalaki uli ang balance ng mortgage ninyo. Tulad namin, mag-start all over ka naman. You know, unless it's talagang it's worth it to refinance para makakuha ng magandang interest rate, yeah, do it. But gusto kong share yung naging karanasan po namin na I don't recommend you do that. Naging swerte lang po kami, kahit na adjustable rate siya, kahit na interest rate lang siya, hindi po siya tumaas ng ganun ang interest rate during that time, because yung interest rate po bumaba ng ganun. Kaya yung pong monthly namin, hindi siya na-apektuhan because nadagdagan din yung namin, yung papunta dun sa principal balance after ng 5 years ng flat or fixed rate ng 5%. It was it was kind of scary. Kaya gusto kong i-share sa inyo, maging kayo po, maging mapagmasid sa mga gagawin ninyo. Ibig kong sabihin, do a lot of research. Siyempre, like I said, medyo bata po tayo noon at saka walang masyadong experience, at iniisip namin yung mayroon kami more savings just in case, but not necessarily yun ang dapat namin ginawa. Kasi wala pa po kaming anak noon ni Mrs. Bago lang kami. At yun nga, I went back to school. So iniisip namin just in case. Pero siguro yung time na yon, marami rin kaming beses na nakauwi naman ng Pilipinas. Yes, siguro part doon na gastos din namin doon. But anyway, yun po ang naging karanasan namin sa pagre-refinance namin dito. Yung unang refinances na naging experience namin, hindi siya ganun kaganda. Sinuwerte lang po kami at napakabait ni Lord sa amin.
Hindi niya kami pinabayaan kahit na nagkamali kami sa aming first move sa pagre-refinance ng aming bahay. So, sa susunod po na follow up natin dito, it's still also yung refinancing na naman. Pero this time, yung mas magandang deal na po yung kung saan kinuha ko yung kasi ang nangyari po, iniisip ko parang ang daming panahon na nasayang. Biriyon po ninyo, 2003 nung una namin binili to. Kung tutusin, 23 years na po, 7 years na lang, kung 30 years yung mortgage mo, paid off na, di po ba? Kaya lang, it doesn't work that way all the time. There are, maraming mga pagsubok na hindi mo inaasahan, or mga mistakes nga. Kaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko, kahit paano, yung mga years na waste, makatch up ko man lang. So sa susunod pong video natin, yun ang itatalakayin natin, ang refinancing ulit. Pero mas palagay ko, mas maganda po this time ang ating naging karanasan at gusto ko ring i-share sa inyo para sa inyo at magkaroon din kayo ng kaalaman or madagdagan ang inyong kaalaman sa pagwastong pagre-refinance ng bahay po ninyo. Kasi pinaghirapan po natin yan. Kailangan mahalin natin at make sure mabayaran natin on time para yung mga anak po natin kung sakasakali kung sila man ang titira dito, mayroon silang hihintayin para sa kanila at hindi basta-basta mawala dahil pinaghirapan po natin yan. So ganun pa man mga kababayan, mga kaloyal, sana magustuhan po ninyo itong kwentuhan natin na na-share ko sa inyo at maging aral din sa inyo, maging mas matalino kayo kaysa sa akin sa pagdiskarte ninyo sa pagbili ng bahay at pag-refinance at yung mga ano-ano pang mga na pwedeng idagdag na gastusin dyan pag nagkaroon ka na ng mortgage. Hindi lang po yun kasi mortgage lang pinag-usapan natin. Wala pa yung mga gastusan dyan. Kasi pagka nag-own ka ng bahay, ang daming kasama dyan. Yung mga utilities, ganyan, maintenance, property tax, flood insurance, home insurance, and so forth and so on. Marami. Tapos mayroon ka pang homeowners association. So, pag bumibili ka ng bahay, kailangan i-assume mo lahat yung mga possible na expenses mo para alam mo yung budget mo. Siyempre, kailangan mo rin mabuhay kahit paano, paminsan-minsan lalabas din kayo at saka yung mga unexpected na expenses. Siyempre, kung minsan kailangan mong tumulong, magpadala sa Pilipinas o sa mga kapatid, kamag-anak o kaibigan o kung sino pa man. So, yun ang mga gastusan na tumarin sa ating mga nasa abroad po. Yun. Anyway, thank you so much po. Sana magustuhan ninyo ang ating topic ngayon. At kung mayroon po kayong tanong o comments down below lang po at sasagutin ko po ang inyong mga komento. Again, maraming salamat. Hanggang sa susunod uli. Bye.